Halatang-halata po ang pagiging defensive, supportive at para po sa akin pagiging bias ni Robin Padilla pagdating po sa kanyang mga kaibigan at mga kaalyado. Pag-usapan po natin itong naging pahayag niya dito. Ang sabi po sa balita dito sa News 5, pagsisilbi ng arrest warrant ng PNP versus Kibuloy, paiimbestigahan ni Senator Padilla. Tapos may quote card dito, ito basahin po natin. Sabi po niya dito, noong June 14, there is a need for the PNP to promote and protect human rights. Robin Padilla calling for an investigation into the alleged use of unnecessary and excessive force during the attempted arrest of fugitive Apollo Kibuloy. Noong June 14 po ito. Pero, yung pahayag niya patungkol sa EGK noong February 3, 2022, kasama na talaga yan. Ang EGK, kasama na yan. Robin Padilla on the brutal anti-drug campaign of the Duterte administration and EGKs. Ayan po mga kababayan. So, kailangan pa po ba nating himay-himayin yan at kailangan pa po ba nating i-analyze? Kitang-kita po para po sa akin, obvious na talaga pong may bias po si Robin Padilla. Pagdating po sa kaibigan, kaalyado, makikita mo talaga na handa siyang magbigay ng pahayag, no? Pahayag na in defense, no? Or may pagkiling doon sa kanyang kaibigan. Sa bagay, aminado naman po siya noon nung naalala nyo, nung pinapatawag po si Kibuloy ni Senator Risa sa Senado, siya po yung nangunang magpapirma para po hindi maipatawag or hindi makadalo si Kibuloy sa Senado. No? So, yun po yung nakukuha natin sa isang senador na gaya ni Robin Padilla, na aminado na kaibigan po niya si Kibuloy. Talaga namang nakakadismaya dahil sa dinami-dami po ng issue ng bansa natin na interest po ng mga Pilipino, ito po ang naisipan niyang bigyan ng pahayag at bigyan ng panahon para imbestigahan. Na hindi naman para po sa akin, hindi ito interest ng buong bansa. Ang interest po ng buong bansa ay yung national security, yung POGOs, no, na maaaring threat sa national security natin, yung pong WPS na interest po ng buong Pilipinas at ng mga Pilipino. Pagdating po sa West Philippine Sea, sa POGOs, no? Ewan ko sa inyo pero hindi ko po nakaringgan ng pahayag si Robin Padilla na nagsasabing dapat yan imbestigahan, dapat yan malaman ng mga Pilipino, no? Dapat hindi yan nila ginagawa. Pero pagdating po kay Kibuloy, na inamin niyang kaibigan niya, ay handa po siyang magpaimbestiga. Napaka-negatibo lang tignan na imbes na suportahan niyang ating otoridad na nagpapatupad ng batas, ang ating mga kapulisan, yan po ang sabi niya, papaimbestigahan pa niya yung nangyaring pag-serve ng arrest warrant, no? Nakakadismaya lang po at nakakainis isipin na nung panahon po ng EGK ay wala pong mga ganyang pahayag si Robin Padilla. Nung panahon na evident at napakadaming pang-aabuso ng mga pulis nung panahon ng Tokhang at ng EGK at may mga inosente po na nawalan ng buhay dahil nga po doon sa sinasabing may mga balita na may mga pulis na nag-resign dahil hindi na kinaya yung mga tanim ebidensya at talagang may mga usap-usapan pa na may mga kota daw. At marami nga po ang pamilya na nawala ng kanilang mga kamag-anak na inosente dahil nga po dyan sa war on drugs na iyan, no? At pang-aabuso ng mga pulis. Pero hindi ko nakaringgan ng pahayag si Robin Padilla para kondenahin yon, no? Bagkos, sabi pa nga niya, andyan yan, kasama yan, no? Yang EGK. Na tila ba parang gusto na tanggapin na lang po natin, no? Yang EGK. Tapos, pagdating po sa kanyang kaibigan, no? Ayan, meron po siyang audacity na magbigay ng ganyang pahayag na pabor po, no? Na dapat yung human rights protektahan, na dapat ganito ganyan. Kasi kaibigan, no? Itong mga politikong ito, pagdating sa mga kaibigan nila, napaka-defensive, supportive, no? Double standard. Pero pagdating sa West Philippine Sea, hindi mo sila makaringgan ng pahayag para kondenahin ng China o suportahan man lang ang ating Philippine Coast Guard at ang ating mga mangingisda. Nakakalungkot. Talagang hindi po katanggap-tanggap. Sabi nga po dito sa balita, politicians who are quiet when it comes to China's actions in the West Philippine Sea but very vocal in defending embattled religious leader Pastor Apollo Kibuloy should have their priorities checked. Ayan, Tariela hits politicians' mom on West Philippine Sea. Tama naman po, no? Tama naman na bakit pagdating sa mga kaibigan nyo, ang dami yung sinasabi. Na talagang ramdam naming mga Pilipino na kayo'y sumusuporta at dumidepensa. Pero pagdating sa West Philippine Sea, wala kaming marinig sa inyo. Kahit man lang pahayag ng pagsuporta sa ating PCG.
kalimitan, yung mga politicians na ito, mariringgan mo pa ng justification, explanation, na tila ba nagsisilbi silang abogado ng China. Na yung iba dyan, ginagaslight pa po ang Pilipinas, ang mga Pilipino, at pinapalabas na tayo po ang may kasalanan. Kahit tayo po yung naagrabyado at naharas. Bakit hindi po sila bumatiko sa China kapag po hinaharas ang ating mga mangingisda at ang ating Coast Guard sa West Philippine Sea? Kapag nag-i-intrude ang China sa mga territorial waters natin, na nasa kabilang bahagi na po, nasa east na, wala na sa west. Wala po tayong masyadong naririnig sa mga politikong ito. Pero pagdating sa kanilang mga kaibigan, marami po silang sinasabi. Tapos, ito, dadating na naman po ang 2025. May tatakbo sa pagkasenador ng mga artista na naman na vocal sa pagprotekta nila sa ilang politicians. Ang mga kababayan. Sana naman po yung maging matalino tayo. Na ang piliin natin ay yung mga leader, yung mga tatakbo sa Senado na poprotektahan at ipaglalaban ang interes ng bansa at ang seguridad ng bansa. At hindi lamang interes at seguridad at kapakanan ng kanilang mga kaibigan o kaalyado. Huwag po ganun. Mabuti pa nga ito sila Senator De Lima, Senator Bam Aquino, si Senator Trillanes, si Atty. Leni Robredo, na kahit nakalaban ng Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon, sila pa itong may mga pahayag ng pagsuporta, pagsang-ayon sa mga polisiya ng Pangulo, lalo-lalo na sa West Philippine Sea. Na kapag interes ng buong bansa at ng mga Pilipino, handa silang iset aside yung kanilang rivalry at handa silang sumang-ayon at sumuporta at magkaisa para lamang sa kapakanan ng bansa. Pero itong mga ito, nakakapagod na mga kababayan. Kayo po ang bahala, no? Ako naman po ay nagre-raise ng awareness at nagbibigay lamang ng reaksyon. Marami pong salamat sa panonood. Sana po makapag-comment kayo para po magkaroon tayo ng discussion at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.